Sa bawat araw, hindi maiiwasan na may mga taong susubok lamangan ka sa trabaho, sa pamilya, o kahit sa simpleng pakikitungo sa iba. Minsan hindi mo agad napapansin, pero kapag paulit-ulit na, ramdam mo ang bigat at kawalan ng respeto. Ang serye na ito ay gabay para sa mga Pilipino na gustong matutong tumayo sa sarili nilang hangganan, magsalita ng malinaw at magpatibay ng loob. Hindi ito teorya lang, kundi praktikal na hakbang na pwede mong gawin agad. Ibabahagi natin ang legit, specific, at actionable na paraan para hindi ka basta-basta malalamangan. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag may taong nanlalamang sa'yo, madalas ang unang reaksyon ay galit o inis. Natural iyon kasi sino ba naman ang gustong ma-take advantage? Pero bago ka magdesisyon kung paano sasagot, kailangan mo munang kilalanin at i-diagnose ang sitwasyon. Hindi lahat ng palalamang ay pare-pareho. May mga pagkakataon na hindi sinasadya, may mga pagkakataon na galing sa ugali ng tao, at may mga pagkakataon na dahil hinahayaan natin. Kaya ang unang hakbang ay ang pag-obserba. Huwag agad mag-react, huwag agad mag-post sa social media, at huwag agad magdesisyon na putulin ang relasyon. Ang mas matalino ay ang maglaan ng oras para tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari. Isipin mo halimbawa sa trabaho. May office mate ka na laging ipinapasa sa'yo ang mga gawain na dapat siya ang gumagawa. Kung hindi mo ito titignan ng maayos, baka isipin mo agad na tamad lang siya at gusto kang lamangan. Pero baka naman may dahilan. Baka overloaded siya, baka hindi niya alam paano gawin, o baka sanay na siya na ikaw ang nag-a-adjust. Ang pag-observe ng maayos ay nagbibigay sa'yo ng mas malinaw na picture kung intentional ba o hindi. Kapag malinaw na, mas madali mong mapaplano ang susunod na hakbang. Ang isa pang mahalagang bagay ay ang pag-identify ng pattern. Hindi sapat na isang beses lang nangyari tapos magdedesisyon ka na agad. Tingnan mo kung paulit-ulit ba itong nangyayari. Kung sa pamilya, baka may kapatid ka na laging inuuna ang sarili, kumukuha ng mas malaking parte ng pagkain, o palaging ikaw ang nag-a-adjust sa schedule. Kung minsan lang, baka hindi mo na kailangan patulan. Pero kung consistent, doon mo makikita na may pattern ng panlalamang. Ang pagkilala sa pattern ay parang ebidensya. Hindi lang ito basis sa emotion, kundi basis sa observation. Kapag nakilala mo na ang pattern, kailangan mong mag-set ng boundaries sa isip mo. Ano ba ang kaya mong tanggapin? Hanggang saan ka willing magbigay? At saan ka dapat huminto? Ang boundaries ay hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili mo. Kapag malinaw sa iyo kung ano ang limitasyon, mas madali mong maipapakita sa iba na hindi ka pwedeng basta-basta lamangan. Halimbawa, kung sa trabaho ay lagi kang pinapasa ng extra tasks, pwede mong sabihin sa sarili mo, hanggang dito lang ang kaya ko, beyond this hindi na fair. Kapag malinaw sa iyo, mas madali mong maipapahayag sa iba. Isang practical na paraan para mas maging malinaw ang lahat ay ang paggawa ng maliit na journal or notes. Hindi kailangan bongga, kahit sa phone mo lang or maliit na notebook. Isulat mo kung kailan nangyari ang panlalamang, paano nangyari, at ano ang reaction mo. Halimbawa, January 10, pinasa ni Mark ang report na dapat siya ang gumawa. Ako ang nag-adjust. Kapag may ganito kang record, hindi lang ito para sa emotion mo, kundi para sa clarity. Kapag kinausap mo siya o kinausap mo ang HR, may malinaw kang basehan. Hindi ito chismis, hindi ito haka-haka, kundi dokumentado. Sa pamilya, ganito rin. Kung may kapatid o kamag-anak na palaging inuuna ang sarili, isulat mo rin. Hindi para ipamuka, kundi para sa sarili mong clarity. Kapag dumating ang oras na kailangan mong magsalita, hindi ka magmumukhang nag-iimbento. May ebidensya ka, may basehan ka. At higit sa lahat, mas makikita mo kung talagang pattern ba or isolated incident lang. Ngayon, bakit mahalaga ang lahat ng ito? Kasi ang unang hakbang sa pagharap sa panlalamang
ay hindi agad confrontation. Ang unang hakbang ay clarity. Kapag malinaw sa iyo ang sitwasyon, mas madali kang makakagawa ng tamang desisyon. Kung hindi mo ito gagawin, baka mag-react ka lang base sa emosyon. At baka mas lumala pa ang sitwasyon. Isipin mo rin ang epekto sa sarili mo. Kapag hindi mo kilala ang sitwasyon, baka maubos ang energy mo sa galit, sa inis, sa stress. Pero kapag malinaw sa iyo, mas kalmado ka, mas may control ka. At iyon ang tunay na power. Ang hindi basta-basta nadadala ng emosyon, kundi ang may malinaw na plano. Practical ito kasi hindi mo kailangan ng malaking resources para gawin. Hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng special skills. Ang nga kailangan mo lang ay oras at disiplina para obserbahan, mag-record, at mag-set ng boundaries. At ito ay legit kasi ito ang ginagamit ng maraming tao sa conflict management. Ang pag-o-observe, pag-identify ng pattern, at pag-set ng boundaries. Kung iisipin mo, parang training ito para sa sarili mo. Kapag nasanay ka na mag-observe at mag-record, mas magiging matatag ka sa lahat ng sitwasyon. Hindi lang sa panlalamang, kundi sa lahat ng conflict. Mas magiging objective ka, mas magiging kalmado ka, at mas magiging effective ka sa pagharap sa problema. At huwag mong isipin na maliit lang ito. Ang simpleng pag-journal ng mga nangyayari ay malaking bagay. Kasi kapag dumating ang oras na kailangan mong magsalita, may hawak kang ebidensya. Hindi ka magmumukhang nag-iimbento, hindi ka magmumukhang nag-overreact. May basehan ka, may record ka, at iyon ang nagbibigay sa iyo ng credibility. Sa huli, ang unang hakbang sa pagharap sa panlalamang ay ang pagkilala at pag-diagnose ng situation. Hindi ito glamorous, hindi ito dramatic, pero ito ang pinaka-practical at pinaka-legit na paraan. Kasi kung hindi mo kilala ang situation, paano ka makakagawa ng tamang hakbang? Kung hindi mo alam kung intentional ba o hindi, paano ka makakapagdesisyon? Kaya ang payo ko, huwag agad mag-react, obserbahan muna, kilalanin muna, i-diagnose muna. At kapag malinaw na sa'yo, saka ka gumawa ng hakbang. Kasi ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging mabilis mag-react, kundi sa pagiging malinaw at kalmado sa pagharap sa sitwasyon. Kung gagawin mo ito, mas magiging matatag ka, mas magiging effective ka, at mas magiging handa ka sa susunod na hakbang. At higit sa lahat, hindi ka basta-basta malalamangan. Kasi malinaw sa iyo ang sitwasyon, malinaw sa iyo ang boundaries, at malinaw sa iyo ang plano. Kapag malinaw na sa iyo ang sitwasyon, at na-diagnose mo na kung intentional ba o hindi ang panlalamang, ang susunod na hakbang ay ang assertive communication at paglalagay ng limitation. Dito na pumapasok ang practical na pakikipag-usap. Hindi para makipag-away, kundi para ipakita na may respeto ka sa sarili mo at hindi ka basta-basta pwedeng lamangan. Maraming tao ang nahihirapan dito kasi takot silang masabihan ng suplado, masungit, o mahirap kausap. Pero ang totoo, ang pagiging assertive ay hindi pagiging bastos. Ito ay pagiging malinaw, kalmado, at matatag sa pagpapahayag ng boundaries. Kapag marunong kang magsalita ng maayos, hindi ka lang nakakapagtanggol sa sarili mo, nakakapagbigay ka rin ng pagkakataon sa kabilang panig na makita kung paano sila nakakaapekto sa'yo. Isipin mo halimbawa sa workplace. May office mate ka na palaging ipinapasa sa'yo ang mga tasks na hindi mo naman responsibilidad. Kung tatahimik ka lang, masasanay siya na ikaw ang laging nag-a-adjust. Pero kung magsasalita ka ng maayos, pwede mong sabihin, I feel overloaded kapag ako ang gumagawa ng tasks na hindi ko naman assignment. Pwede ba na ikaw ang mag-focus dito para fair? Ang ganitong paraan ng pagsasalita ay hindi nakakasakit, pero malinaw na ipinapakita na may hangganan. Ang sikreto dito ay ang paggamit ng I statements. Kapag sinabi mo na ikaw kasi tamad ka, siguradong magiging defensive ang kausap mo. Pero kapag sinabi mo na I feel disrespected kapag inuuna mo lagi ang sarili mo sa project,
Mas nakikita nila ang epekto sa'yo, hindi lang ang accusation. Ang I statements ay nagbibigay ng pagkakataon na ipahayag ang nararamdaman mo nang hindi nakakasakit. Bukod sa paraan ng pagsasalita, mahalaga rin ang tono. Kalmado pero firm. Hindi kailangan sumigaw, hindi kailangan magtaas ng boses. Ang kailangan ay ipakita na seryoso ka. Kapag kalmado ka, mas nakikinig ang tao. Kapag firm ka, mas nakikita nila na hindi ka pwedeng basta-basta lamangan. Ang combination ng calm at firm ay nagbibigay ng respeto sa sarili mo at sa kausap mo. Isa pang practical na paraan ay ang pagbibigay ng alternatives. Imbes na mag-away, magbigay ng solusyon na win-win. Halimbawa, kung sa bahay ay palaging ikaw ang naglilinis, pwede mong sabihin, pwede ba nahatiin natin ang gawain? Ako sa kusina, ikaw sa sala. Sa ganitong paraan, hindi lang boundaries ang nilalagay mo, nagbibigay ka rin ng solusyon. Ang paglalagay ng limitation ay hindi lang sa salita kundi sa gawa. Kung sa trabaho ay palaging pinapasa sa iyo ang extra tasks, pwede mong sabihin, hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Beyond this, hindi na fair. At kapag lumampas pa rin sila, huwag mong tanggapin. Kapag sinabi mo na hindi mo kaya, panindigan mo. Kasi kung magsasalita ka lang pero tatanggapin mo pa rin, walang saysay ang boundaries mo. Sa pamilya, ganito rin. Kung may kapatid na palaging inuuna ang sarili, pwede mong sabihin, ayos lang na minsan ikaw ang mauna pero hindi pwedeng palaging ganito. Kailangan fair. At kapag hindi pa rin nagbago, ipakita sa gawa na hindi ka basta-basta mag-a-adjust. Halimbawa, kung palaging siya ang kumukuha ng mas malaking parte ng pagkain, pwede mong hatiin agad bago magsimula. Ang pagiging assertive ay hindi madali, lalo na kung sanay ka na magbigay at mag-adjust. Pero ito ay skill na pwede mong matutunan. At kapag natutunan mo, mas magiging matatag ka sa lahat ng situation. Hindi lang sa panlalamang, kundi sa lahat ng conflict. Practical ito kasi hindi mo kailangan ng malaking resources para gawin. Ang kailangan mo lang ay practice. Pwede mong simulan sa maliliit na bagay. Halimbawa, kung may kaibigan na palaging late, pwede mong sabihin, naapektuhan ako kapag palagi kang late. Pwede ba na mas maging mindful ka sa oras? Kapag nasanay ka na, mas madali na sa mas malalaking sitwasyon. At legit ito kasi ito ang ginagamit ng maraming tao sa conflict resolution. Ang assertive communication ay proven na paraan para maipahayag ang boundaries ng hindi nakakasakit. Hindi ito teorya lang kundi practical na paraan na ginagamit sa trabaho, pamilya at relasyon. Kung iisipin mo ang pagiging assertive ay parang muscle. Kapag hindi mo ginagamit, mahina. Pero kapag pinapractice mo, lumalakas. At kapag lumakas, mas madali mong maipapahayag ang boundaries mo. Sa huli, ang assertive communication at paglalagay ng limitation ay hindi lang para hindi ka malamang. Ito ay para ipakita na may respeto ka sa sarili mo. Kapag may respeto ka sa sarili mo, mas nakikita ng iba na hindi ka pwedeng basta-basta lamangan. At kapag malinaw ang boundaries mo, mas nagiging fair ang relasyon. Kaya ang payo ko, huwag matakot magsalita. Huwag matakot maglagay ng limitasyon. Kasi ang tunay na respeto ay nagsisimula sa sarili. Kapag marunong kang magpahayag ng boundaries, hindi ka lang nakakapagtanggol sa sarili mo, nakakapagbigay ka rin ng pagkakataon sa iba na maging mas fair. Kapag natutunan mo na kung paano mag-observe at magsalita ng assertive, ang huling hakbang ay ang strategic response at pagpapatibay ng sarili. Dito na pumapasok ang mas malalim na diskarte. Hindi lang basta pagtatanggol sa sarili, kundi ang pagbuo ng sistema para hindi ka na ulit malalamangan. Ang totoo, hindi lahat ng laban ay dapat mong harapin. Minsan, mas matalino ang pumili ng laban kaysa sumabak sa lahat. Isipin mo halimbawa sa trabaho. May office mate kang palaging nanlalamang kung kumukuha ng credit sa mga ginawa mo o palaging ipinapasa sa iyo ang trabaho. Kung bawat pagkakataon ay papatulan mo, baka maubos ang energy mo. Pero kung pipiliin mo lang ang mga laban na may malaking epekto, halimbawa, kapag ang panlalamang ay nakakaapekto na sa career mo o sa performance mo, mas matalino iyon. Ang pagpili ng laban ay hindi pagiging mahina, kundi pagiging strategic. Bukod sa pagpili ng laban,
mahalaga rin ang paggamit ng support system. Hindi mo kailangang mag-isa. Kung sa trabaho, pwede mong kausapin ang HR o ang manager mo. Kung sa pamilya, pwede mong kausapin ang magulang o ibang kapatid. Kung sa kaibigan, pwede mong kausapin ang barkada. Ang support system ay nagbibigay ng lakas at protection. Kapag may kasama ka, mas mahirap kang lamangan. Isang practical na paraan ay ang pag-share ng journal or notes na ginawa mo. Kapag may ebidensya ka, mas madali mong maipapakita sa iba na hindi ka nag-iimbento. Halimbawa, kung sa trabaho ay palaging ipinapasa sa iyo ang tasks, ipakita mo sa HR ang record mo. Kapag may ebidensya, mas credible ka. Bukod sa support system, mahalaga rin ang pagpapatibay ng sarili. Kasi kahit may support system ka, kung mahina ka, madali ka pa ring malalamangan. Ang pagpapatibay ng sarili ay nangangahulugan ng pag-invest sa skills, confidence, at independence. Kung sa trabaho, mag-aral ka ng bagong skills para hindi ka basta-basta ma-take advantage. Kung sa pera, mag-ipon ka para hindi ka madaling ma-pressure. Kung sa confidence, mag-practice ka ng public speaking o assertive communication. Isipin mo rin ang personal non-negotiables list. Ito ay listahan ng mga bagay na hindi mo pwedeng i-kompromiso. Halimbawa, oras, respeto, at pera. Kung malinaw sa iyo ang non-negotiables mo, mas madali mong maipapakita sa iba na hindi ka pwedeng lamangan. Halimbawa, kung oras ang non-negotiable mo, pwede mong sabihin, hindi ako pwedeng magtrabaho beyond alas 8 ng gabi kasi oras ko na iyon. Kapag malinaw ang non-negotiables mo, mas madali mong maipapahayag ang boundaries mo. Ang strategic response ay hindi lang tungkol sa panlalamang, kundi tungkol sa buong buhay. Kapag marunong kang pumili ng laban, gumamit ng support system, at magpatibay ng sarili, mas magiging matatag ka sa lahat ng sitwasyon. Hindi ka lang nakakapagtanggol sa sarili mo, nakakapagbigay ka rin ng inspirasyon sa iba. Practical ito kasi hindi mo kailangan ng malaking resources para gawin. Ang kailangan mo lang ay disiplina at consistency. Kapag consistent ka, mas nagiging natural sa'yo ang strategic response. At legit, kasi ito ang ginagamit ng mga successful na tao. Hindi sila basta-basta pumapatol sa lahat ng laban. Pinipili nila ang laban na worth it. Gumagamit sila ng support system. At pinapatibay nila ang sarili nila. Kung iisipin mo, ang strategic response ay parang armor. Kapag may armor ka, mas mahirap kang masaktan. Kapag may armor ka, mas matatag ka. At ang armor na ito ay hindi galing sa iba, kundi galing sa sarili mo. Sa huli, ang strategic response at pagpapatibay ng sarili ay ang tunay na protection laban sa panlalamang. Kapag marunong kang pumili ng laban, gumamit ng support system, at magpatibay ng sarili, hindi ka basta-basta malalamangan. At higit sa lahat, mas nagiging matatag ka, mas nagiging effective ka, at mas nagiging handa ka sa lahat ng sitwasyon. Kaya, ang payo ko, piliin mo ang laban mo, huwag mong harapin lahat. Gumamit ka ng support system, huwag kang mag-isa. At magpatibay ka ng sarili, huwag kang maging dependent. Kasi ang tunay na lakas ay hindi lang sa pagtatanggol, kundi sa pagiging matatag at strategic. Kapag ginawa mo ito, hindi ka lang nakakapagtanggol sa sarili mo, nakakapagbigay ka rin ng inspirasyon sa iba. At iyon ang tunay na panalo. Hindi lang ang hindi malamang, kundi ang pagiging matatag, strategic, at empowered sa lahat ng situation. Sa dulo ng lahat ng ito, tandaan mo na ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa mabilis na reaksyon, kundi sa malinaw na pag-unawa, matatag na communication, at strategic na pagpapatibay ng sarili. Kapag natutunan mong kilalanin ang sitwasyon, magsalita ng assertive, at pumili ng tamang laban habang pinapalakas ang sarili, hindi ka na basta-basta malalamangan. Ang bawat hakbang ay practical, legit, at pwede mong gawin agad sa totoong buhay. Kaya dalhin mo ang mga aral na ito sa araw-araw at ipakita sa iba na ang respeto sa sarili ang tunay na proteksyon laban sa panlalamang. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo
Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Gilles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.